nila, isa daw dahilan kaya parang panic mode na itong si Alan Peter Cayetano ay posible pala meron masisilipin rin sa kanya. Hindi lang pala 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 senators ang may problema. 10 senators pala sa majority bloc may problema. Kung nagkataon, maiwan na lang na walang kaso o hindi pa nakakulong ay itong of course, si Presidential Sister Amy Marcos, si Loren Legarda na as of now, wala pa tayong narinig na kaso. At syempre, na maingat rin dahil lawyer na si Senator Pia Cayetano. So maiwan na lang dati akala natin maiwan si Alan Peter dahil mukhang patay na yung 50 million kawa anomaly during the ASEAN Games nung time ni Duterte. Pero sabi ng mga sources natin dyan, sir, sabit rin siya. At iimbestigahan rin niya. Iimbestigahan rin siya. Sabi ng isang sources natin, ang lakas ng apog ni Alan. Mag-create siya ng subcommittee sa flood control, Blue Ribbon Subcommittee para imbestigahan yung flood control. Sangkot siya dyan eh. Sabi ko naman, kayo ba naman? Hindi ba kayo nahalata? Kanya naman talaga si Alan para pagtakpan yung mga ginagawa nila o gagawin pa lang nila tulad itong investigasyon ng Blue Ribbon. It is all intended to cover up the anomalies ng mga senator. Tingnan mo, puwera sa sister niya na wala pa ng Blue Ribbon, si Jinggoy Estrada na sangkot rin dyan. Si Marcoleta sangkot rin dyan sa 500 million allocable funds na hiningi o shinake down. O sabi ni Ping Lacson parang inextortan kay former DPWH Secretary Manny Bonoan. Pero ang kwan talaga niya, asking price was 1.5 billion kapalit sa confirm kay Manny Bonoan as Secretary of the Department of Public Works and Highways. And then ginawa rin niya member si Bongo, Camille Villar, Mark Villar. Pinili talaga, may kaso ka sa flood control, sige, membro ka dyan. Ganon eh. Pinili talaga. So, meron rin. May tama rin. O may kwan rin. May tulog rin si Alan Peter Cayetano sa flood control anomaly. At iniisip ni Alan na nabalitaan na rin niya na baka iniimbestigahan na ito ng Malacanang or ng Office of the Ombudsman. Kasi itong bagay na ito ay in-expose mismo ng kapatid niya na si Lino Cayetano as early as October 30, 2025 sa kasagsagan ng ICI investigation, Independent Commission on Infrastructure. Yun lang sayang, no? Sana sinimulan ng investigasyon noon pa man. Baka ngayon nakakulong na si Alan. Noon pa naman na hiningi na ni Lino Cayetano ang ICI para investigahin itong anomaliyang ito. At syempre maniwala ka, kapatid ito eh. At nandyan dating mayor siya ng Taguig. Kaya alam niya kung ano nangyari sa Taguig. Dating mayor siya dyan. So itong si Lino Cayetano, siya mismo. Ito, sayang na ito kasi wala, initsapwera na ng mga kapatid. Ito pa man ang pinakamagaling sa mga at matino sa mga Cayetano. Hiningi niya yung ICI at ang local government ng Taguig para led by sister-in-law pa naman niya na si Taguig City Mayor Lani Cayetano na asawa ni Alan to initiate the infrastructure audit and share the findings to the public. Sabi ni Lino Cayetano, base sa sumbong mo sa Pangulo website, at least 6 billion was spent on flood control projects in Taguig and Pateros between 2022 to 2025.
Sabi ni Lino Cayetano, Taguig should have nothing to hide. Tulad ng Pasig City and Quezon City, I encourage the local government unit of Taguig, a city I love and care for deeply, to immediately and aggressively investigate DPWH flood control projects and infrastructure projects in the city. Yan, ha? Diyan sa Quezon City, in fairness, ha? Ipinaimbestigahan rin ni Joy Belmonte. At inexpose niya yung mga kongresista na kumita sa mga infrastructure projects nila diyan sa Quezon City. Ha? At proud tayo to say na no bago tayo nag-retire sa PR, isa sa mga ginawa natin was to support the mayoral candidacy of Joy Belmonte. At nanalo naman siya kahit very madugo yung kampanya na yun. So ginawa ni Joy, pinaimbestigahan ni Joy. Pero si Lani Cayetano hindi ito ginawa. At sabi ni Lino Cayetano, bakit nababaha pa rin ang Taguig after gumasta ng 6 billion from 2022 to 2025 itong kapatid niya si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, as soon as we can, the Taguig LGU through the mayor, the city admin or the city council should audit the DPWH projects and make all of its details public, including exact locations, timetables, proponents, at pwede simulan muna natin sa flood control. Kung ang ibang LGU nalusutan, dapat tayo din magbantay. So wala nangyari sa panawagan nito. At I believe sumulat pa rin ata siya sa ICI. So ngayon nakarating na daw kay Alan Peter Cayetano na ang DPWH at ang ombudsman na ang gumagalaw para silipin itong mga projects na ito. Sana totoo. Kasi mukha naman totoo kasi parang praning na si Alan Peter Cayetano. Biro nyo tama rin naman yung mga sources natin. Napaka-ironical na ngayon sila ang nagpa-reopen investigation dito sa mga flood control habang hindi pa niya na-explain, notwithstanding the recommendation of his brother, hindi pa nila na-explain kung saan napunta yung 6 billion. Parang yung 51 billion ito ni Pulong, tuloy-tuloy pa rin ang baha. So with Alan having a possible case dito rin sa flood control, 10 na pala sila, hindi lang pala siyam, 10 na. Kaya para sinabi iniisip ko talaga, sino pa, bakit 10? Ang alam ko, siyam lang. Bakit sinabi ni Ombudsman Remulla, 10? Ang posible kakasuhan nila ng mga senador. Iniisip ko, baka meron sa majority. Bakit 10? Yung pala, ang pang-10, si Alan Peter Cayetano, yung 6 billion flood control project niya sa Taguig. Hindi ba para puro na yan, puro konkreto na yan Taguig Puro mga malls na nga dyan. Bakit kailangan pa ng buhusan ng 6 billion dyan? So, with Alan, 10 na sila. Siyempre, una dito si Jinggoy Estrada na nakasuhan na sa plunder. And then pangalawa si Rodante Marcoleta sa 75 million SALN at saka yung campaign contribution na hindi na-declare sa SALN. In fact, naglabas na ang napakalakas ang kaso, naglabas na ng Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order sa kanya. Hindi naman maglalabas ng PHDO ang Sandigan Bayan kung hindi malakas ang kaso sa kanya. And then number 3, ayan, si Francis Escudero sa ganun rin sa flood control scam. And then si Joel Villanueva. And then ito rin magkapatid na Villar, si Camille at Mark Villar na iniimbestigahan ng DOJ for alleged market manipulation, insider trading and disclosure violations involving Villar Land Holdings Corporation, yung company ng bilyonaryo nilang tatay. At kasama na rin sila kasi mga opisyalis at may-ari sila ng company na yun. And then ayan na, si Bongo at Bato de la Rosa sa ICI. And number 9, si Robin Padilla, yung naharap sa kaso obstruction of justice and harboring a criminal dito in relation to the
to his act of helping Bato escape the long arm of the law, or escape justice. So yun, siyam lang. Bakit sinabi ni Boying 10? Yun, pang 10 pala si Alan Peter Cayetano. No wonder, lahat na ginagawa ni Alan para sirain, ipabaksakin itong gobyerno through the subcommittee hearing para tuluyan ng mawalan ng tiwala ang tao sa gobyerno, lalo na yung military, at baka mag-side na sila kay Sara Duterte, suportahan na nila yung kudeta or people power kuno ng Duterte forces. Kasi yun, naharap rin pala siya sa kaso dito sa 6 billion. Laki rin yan. Ang laki rin yan. Magrereklamo si Jingo yan. Bakit sa akin 573 million lang? Kinasuhan nyo na ako. Bakit si Cheese ata 300 million? Si Escudero, mga ganun rin, 500 million. Talo pala sila kay Alan. 6 billion. At in-expose no less by his brother, si Lino Cayetano. So yan, that's why parang as we vlog earlier, Alan has practically declared war on the, kumbaga, na ito, fight for survival na ito. Either babaksak ang Marcos administration or babaksak silang 10 dito sa nila, sa war of survival between the two political camps. So yan. So yan, that solves the mystery.